Matagal ka na bang backslide sa puso? Hindi nagpe-pray, hindi nagbabasa ng Bible, hindi pumupunta sa church ng marami ng taon. O kahit nasa church, wala ang puso sa Diyos. Kailangan mo nang bumalik sa Diyos. Kasi, una, hindi ka niya iniwan. Tayo yung umaalis sa kalooban ng Diyos. Tulad ng ginawa ni Pedro. Matthew 26 verse 33 hanggang 34, sinabi ni Pedro kay Jesus, iiwanan kayo ng lahat, hindi ko po kayo iiwanan. Sinagot siya ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo ang totoo, bago tumilawak ang manok, ngayong gabi 3 beses mo akong ikakaila na kilala mo ako. Iniwan ni Pedro ang Panginoon nung siya ay dinampot na. Ito ang totoo. Madalas tayo yung umaalis, pero hindi tayo iniwan ng Panginoon. Kahit sa oras na to, inaabot tayo ng Diyos. Kaya mo napapakinggan to. He never leaves you nor forsake you. Pangalawa, God prayed for you. Lagi tayong inaakay ng Diyos. Pinapanalangin niya tayo. Luke 22 verse 32, ngunit nananalangin ako para sa iyo na huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, palalakasin mo ang pananampalataya ng iyong mga kapatid. May dahilan kung bakit ka palalakasin at bakit ka pinapanalangin ng Panginoon. Kasi yung buhay mo ay magiging instrumento para sa iba upang palakasin din ang loob na makapunta sa Panginoon. Hindi ba't napakabuti po ng Diyos? Hindi lang isa ang iniisip niya. Marami po. For God so loved the world. Tayo po ay inaakay ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Maraming makakakilala sa pamamagitan ng iyong buhay, sa iyong pamilya, kaibigan at katrabaho. Pangatlo, your sacrifices to the Lord is recorded to Jesus. Lahat ng ginawa natin. Minsan kasi napapagod tayo sa ministeryo, sa paglilingkod, sa paggawa ng mabuti. Pero tatandaan nyo, lahat ng yan ay alam ng Panginoon. The more na nagbibigay tayo ng sacrifice kay Lord para sa kingdom, para sa gospel, yung mga sakripisyo mo na ginawa ay hindi nawalan ng kabuluhan. Matthew 26:58, sumunod din si Pedro roon, pero malayong malayo siya kay Jesus. Pumasok siya sa bakuran ng punong pari at nakiupo sa mga gwardya upang malaman kung ano ang mangyayari kay Jesus. Pang-apat, God protects you even you don't know what to do. Sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang sarili at dapat handa siyang humarap kahit sa kamatayan alang-alang sa pagsunod niya sa akin, sapagkat ang taong naghahangad na maligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Alam ng Diyos ang lahat ng ito. Pinoproteksyonan tayo ng Panginoon. At kapag nag-alay tayo ng buhay sa Kanya, ito yung bibigay at pangako ng Panginoon, yung buhay na walang hanggan. Panghuli, akala ba natin hindi tayo accept ng Diyos dahil nag-backslide tayo? No, open arms niya tayong tatanggapin. Sa lahat ng mga nanghina ang pananampalataya, sabi ng Jeremiah 3 verse 22, kayong mga naligaw kong anak, manumbalik kayo sa akin at itutuwid ang inyong kataksilan. Sumagot sila, opo, lalapit kami sa inyo dahil kayo ang Panginoon naming Diyos. Mas pinaliwanag po sa ESV version, return, O faithless sons, I will heal your faithlessness. Behold, we come to you, for you are the Lord our God. Maraming chances po para tayo ay makapanumbalik sa Panginoon. At sign na ito para tayo ay bumalik na kay Lord. Tandaan nyo po, nasa huling panahon na tayo at marami pong nanlalamig. Share this video sa unang taong ipapaisip sa'yo. I hope nakatulong sa'yo ang pag-aaral na ito. God bless.